Kuya Diego, totoo ang sinasabi ko. May narinig nga ako sumisigaw ng babae sa labas ng kwarto ko kagabi. Sigurado akong wala lang yun. Baka lasing lang kung nakipag-away sa jowa. Hayaan mo, pagsasabihan ko mga tauhan natin na huwag mag-iingay sa gabi. Nakaka-istorbo sila sa mga natutulog eh. Pero may narinig rin ako kakaibang tunog. Parang umula isang mabangis na hayop. At kung hindi ako nagkakamali, parang hinahabol ito yung babae. Siguro naman ay wala lang yun. Imposibleng may nakalapit na aswang dito sa mansyon natin. Paano kung sinusundan ako ng mga kasama ng aswang na sumugod sa akin kanina? Paano kung gusto talaga nila ako paslangin? Kuya, natatakot ako. Luz, ano ba? Uminahon ka nga. Huwag kang mag-isip ng masama. Bukas na bukas ay palalagyan ko ng pangontra sa aswang itong paligid ng mansyon para mapanatag ang isip mo. Salamat, kuya. Pero siguro'y dapat rin nating malaman kung sino ang mga aswang na to. Anong kailangan nila sa akin? Sa atin? Malakas kasi talagang pakiramdam ko na hindi sila titigil hanggat hindi nila ako napapaslang. Aswang Radio. Lahat ng tao ay may tinatagong sikreto, gaano man ito kalaki o kaliit. Pero paano kung umibig ka sa isang taong may lihim na maaaring sumira sa pamilya nyo? Poprotektahan mo ba ang inyong pag-iibigan o mas pipiliin mo ba ang kapakanan ng inyong pamilya? Kung gusto mong malaman kung ano ang daang tinahak ng ating sender, pakinggan mo ang kwentong ito hanggang dulo. Sigurado akong titindig ang balahibo mo sa mga pinagdaanan niya. Kaya what are we waiting for? Simulan na natin ang kwento. Magandang araw po sa lahat ng mga tulad kong solid subscriber ng Aswang Radio. Matagal ko pong pinag-isipan kung isi-share ko ba ang sarili kong karanasan dito. Hanggang isang gabi, nakapag-desisyon na rin akong i-share ito. Hindi lang dahil sa nakakatakot ang karanasang ito, kundi dahil naniniwala akong may hatid na lessons in life rin itong naranasan ko. Magdamag akong gising para matapos na isulat ang kwentong ito. Gusto ko kasing mailahad ng maayos ang bawat kaganapan ng madilim na kabanatang ito ng aking buhay. Sana po ay mapili niyo ang kwento ko at sana ay magustuhan ito ng mga listeners ng Aswang Radio. Tawagin niyo na lang po akong Luz. Nangyari po ang kwentong ito noong 20 anyos pa lang ako taong 1992. Nag-aaral ako noon ng kolehiyo sa Cebu City pero umuwi ako sa probinsya namin sa Negros Occidental tuwing summer at holiday season. Isa ito sa mga nilook forward ko taon-taon dahil nakakasama ko ang pamilya ko. Pero isang summer, hindi ko inasahan na mauuwi pala sa isang malagim na pangyayari ang bakasyon ko. At nagsimula ito na makilala ko ang isang mag-uuling na si Arya. Kuya Diego! Aba, nakauwi na palang kapatid kong mistisa. Hindi ka pa rin nagbabago, mapang-asar ka pa rin. Kung makapagsalita ka naman parang ang tagal na nating hindi nagkita. Binisita pa kita sa Cebu nung nakaraang buwan Oo nga pala. Nakalimutan ko. Hindi naman kasi ganun ka-remarkable yung pagbisita mo. Kaya naman pala halos mamulubi na ako sa dami ng mga pinalibre mo sa akin. Kulang na lang ipabili mo sa akin yung buong mall eh. Sobra ka naman. Pero look, suot ko yung heels na binili mo sa akin. Oo nga, napansin ko. Hindi bagay yan dito sa baryo natin. Magpalit ka nga ng tsinelas. Ayoko nga. Dapat ay fashionista ako kahit saan ako ilagay. Anyway, nasan pala sina mama at papa? Nasa loob. May bisita kasi silang mga kasosyo natin sa negosyo. Kaya akong inutusan nilang sumalubong sa'yo. Ayoko nga sana makita ka eh. Napilitan lang ako. Kapal ng mukha mo, kuya. Manang, pakikuha nga ng mga gamit nitong magaling kong kapatid. Dalhin mo na sa kwarto niya. Thank you, Manang. Halika na. Pasok na tayo. Baka gutom ka na. Nagpanda ako ng pagkain. Wag na, diet ako. Isa pa, gusto ko sanang pumunta muna sa farm bago pumasok sa mansyon. Sa farm? Oo, alam mo namang favorite place ko ang farm natin mula pagkabata. Namiss ko yun eh. Oh, sige. Pero dumaan ka muna sa bagong ulingan.
Madadaanan mo rin naman yun bago ka makarating sa farm. Ano namang gagawin ko sa ulingan, kuya? Tingnan mo nga tong damit ko bago to. Madudumihan lang ako dun, no? Kahit kailan talaga, Luz, napaka-arte mo pa rin. Diyan ka na nga. Tinawanan lang ako ni kuya habang naglalakad ako papunta sa farm. At tama nga naman siya. Nadaanan ko nga ang ulingan papunta doon. Nangibabaw ang amoy sunog na kahoy at init mula sa mga nagbabagang bunton ng lupa at troso. Nakita ko ang mga lalaking hubad baro, pawis na pawis, at halos magkakulay na ang balat sa itim ng uling habang nagkakarga ng mga sako. Napahinto naman ako nang marinig ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa akin. Nilingon ko ito at napangiti nang makita ang dati naming driver na si Mang Pedro. Ma'am Luz, ikaw na ba yan? Mang Pedro, kumusta ho kayo? Mabuti naman ma'am. Ito, medyo nag-iba ng linyang trabaho pero kailangan pa rin kumayod. Masaya po ako makita kayo ulit. Ako rin po. Nakakatuwa at narito kayo ulit. Habang nag-uusap kami ay nahagip ng mata ko ang isang babaeng nakatayo malapit sa isang tumpok ng kahoy. Hindi siya katulad ng ibang trabahador dito. Morena siya, matangkad, at kahit balot ng dumi ang braso niya ay bakas ang magandang hubog ng kanyang katawan. Parang hindi siya para sa ganitong klase ng pagod. Bigla siyang tumingin sa akin. Ang lalim ng mga mata niya, misteryoso at tila sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Nang magtama ang paningin naming dalawa dahan-dahang gumuhit ang isang manipis na ngiti sa labi niya. Pagkatapos mabilis din siyang nag-iwas ng tingin at binuhat ang isang mabigat na kahoy na parang wala lang. Mga kasama, sa mga bago lang dito at hindi nakakakilala sa kanya, ito ang unika iha ni na Ma'am Felicia at Sir Vicente, si Ma'am Luz. Magandang hapon po sa inyong lahat. Oh, kayo dyan, huwag niyang masyadong titigan si Ma'am. Alam kong maganda siya, pero wala kayong pag-asa sa kanya. Si Mang Pedro talaga. O sige po, pupunta muna ako sa farm. Ay sige Ma'am. Sabay-sabay na bumati sa akin ang mga mag-uuling maliban sa babaeng yun. Saglit lang siyang lumingon sa akin pagkatapos tumalikod na at naging abala sa pagsalansa ng mga uling. Palihim akong umirap dahil nainis ako sa kanya. Pero kaagad ko din kinastigo ang sarili ko. Sino ba siya para maapektuhan ako ng ganito? Ano naman ngayon kung hindi ako binati ng masungit na babaeng yun? Naglakad ako palayo. Pero habang papalapit na ako sa farm, hindi ko maalis sa isipan ko ang mukha ng babaeng yun. Ba't ganun siya makatingin kanina? At bakit parang nakatatak pa rin siya sa isip ko kahit hindi na kami magkaharap? Kinagabihan ay nakasama ko maghapunan ang mga magulang ko at si Kuya Diego. Hindi pa rin sila nagbabago. Napakaseryoso pa rin nila. Para tuloy kaming nasa military kung umasta sila. Tanging tunog lang ng mga kubyertos na tumatama sa plato ang naririnig sa dining hall. Maingat kong hinihiwa ang karne habang pasimpleng sumusulyap kay mama at papa. Si Kuya Diego naman busy sa pagkain pero alam kong nakikiramdam din. Kumusta ang pag-aaral mo sa Cebu? Maayos naman po, Papa. Medyo tambak lang ng projects, pero kaya naman. Mabuti. Siguraduhin mong hindi masasayang ang tuition na ipinapadala namin doon. Mahalagang makapagtapos ka ng kolehiyo, Luz. Tandaan mo, hindi porket marangya ang pamilya natin hindi ka na rin magpupursige sa pag-aaral. Nga pala, bakit yung pa naisip na magbukas ng ulingan? Okay naman ang farm natin, di ba? Maunlad din naman ang iba pa nating mga negosyo. Iha, hindi sapat ang okay lang. Ang ulingan na magpapatibay sa koneksyon natin sa mga supplier sa karating bayan. Negosyo ito, anak. Kailangan nating lumawa. Sa bagay, Tanggaling na kami ng papanyo sa baba. At hanggat maaari, ayaw na naming bumalik doon. Dahil kung maghihirap kami, ibig sabihin ay maghihirap din kayo ng kuya mo. At ayaw naming maranasan nyo yon. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako papayag na mangyari yan. Kaya nga pinag-uusayan ko rin ang pangangasiwa ng mga negosyo natin.
At sa oras na makagraduate po ako, pwede na rin akong tumulong sa pagmamanage ng mga negosyo natin. Siyempre naman, Iha. Excited na ako makasama ka sa negosyo, Luz. Kaya mag-focus ka talaga sa pag-aaral mo. At huwag ka munang magbo-boyfriend. Maliwanag! Kuya, ano ba? Wala sa isip ko ang boyfriend. Nagpunta ako ng Cebu para mag-aral, hindi para lumandi. Tama yan, Iha. Bueno, yaman din lamang at nakumpirma na nating wala kang nobyo. May sasabihin ako sa iyo, Iha. Ano po yun? May ipakikilala kaming lalaki sa iyo. Galing siya sa isang napakayamang pamilya na kasosyo natin sa negosyo. Siya ang gusto naming mapangasawa mo. Darating siya sa Makalawa. At ngayon niyo lang to sinabi sa akin? Bakit? May problema ba, Iha? Napatingin ako sa mga magulang ko at aaminin kong nagdalawang isip akong magsalita. Lumaki kasi ako na piniplease sila. Ayokong magalit sila sa akin dahil alam ko kung paano sila magalit. Pero malaki na ako at hindi ko sila pwedeng hayaan na kontrolin ang buhay ko. Kailangan kong matutong manindigan din para sa sarili ko. Pasensya na po. Pero hindi ako sang-ayon sa gusto niyo. Ako ang magdedesisyon kung sinong pakakasalan ko at kung kailan. Wala kang karapatang tumutol sa amin. Kami ang nakakaalam kung ano ang makabubuti sa'yo. Buhay ko to. Kaya dapat lang na ako masusunod kung paano ko ito patatakbuhin. Malaki na ako at kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko. Ba't sumasagot ka na ngayon, ha? Yan ba ang natutunan mo sa syudad? Hindi ko kayo hahayaang kontrolin ang buhay ko na para bang wala akong sariling pag-iisip. Hindi ko na hinintay ang susunod nilang sasabihin. Tumayo ako. Itinulak ang upuan at mabilis na naglakad palabas ng mansyon habang naririnig ko pa ang pagsigaw nila sa pangalan ko. Lakad-takbo ang ginawa ko hanggang sa makarating ako sa dulo ng farm. Kumahangos ako ng maupo sa lumang duyan sa ilalim ng matandang puno. Dito lang ako nakahinga ng maluwag simula bata pa ako. Kumagulgul ako at sumigaw ng malakas. Para kasi akong nasasakal. Wala pa noon kinokontrol na nila ang buhay ko. Pero kahit anong mangyari, hindi ako papayag sa gusto nila. Natigil ako sa pag-iyak. Tuyo ang lupa pero may naririnig akong mabibigat na yapak sa likod ng mga damuhan. Kinabahan ako, lalo na nang mapansin ang isang anino na dahan-dahang lumilitaw. Mabalahibo ito. Mahahaba ang kuko at nalilisik ang mga mata. Isang aswang! Napasigaw ako sa takot. Gusto kong tumakbo pero parang ipinako ang mga paa ko sa lupa. Hindi ako makagalaw. Susugurin na sana ako nito nang biglang may humalibas ng matalim na bagay. Sa pulsa leeg ang halimaw. Hindi man lang ito nakasigaw bago bumagsak at unti-unting naging abo sa harap ko. Bakit ka nandito sa gitna ng gabi? Ikaw? Ikaw yung mag-uuling, di ba? May pangalan ako, Arya. Arya, salamat sa pagdikta sa akin. Walang anuman. May mga bahid pa ng uling ang kanyang mukha at braso, pero kitang-kita ang talas ng kanyang mga mata. Hawak pa niya ang kanyang sandata habang nagmamasid sa paligid. Sa totoo lang ay napahanga niya ako sa pinakita niyang tapang at galing. Ni hindi ko naramdaman na natatakot siya. Utang ko sa yung buhay ko. Huwag kang lalabas ng ganitong oras. Delikado. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Dati naman walang aswang sa baryo namin. Hindi nga ako naniniwala sa mga aswang eh. Akala ko'y gawa-gawa lang sila ng mga matatanda para takutin ang mga bata. Marami nang nagbago. At totoo ang mga aswang. Kaya mag-ingat ka. Wala silang puso at wala silang sinasanto. Mayaman ka man o mahirap. Tatandaan ko yan. Arya, gusto kitang bigyan ng reward sa pagligtas mo sa akin. Hindi ko kailangan yan. Ginawa ko lang ang tama. Ihatid na kita. Baka may aswang na naman na sumugod sa'yo. Ayoko pang umuwi. Nag-away kasi kami ng mga magulang ko. Kaya ayoko muna silang makaharap. Kung ayaw mo silang makita, bakit hindi ka nalang magkulong sa kwarto mo? Kaysa mapahama ka dito sa labas. Tama ka. Halika na.
Ihatid na kita. Wala akong magawa kundi sumunod. Nakakamangha ang epekto niya sa akin na para bang may authority siya sa mga desisyon ko. May intimidating aura siya at siguro'y dahil na rin ito sa nakita kong katapangan niya. Naglakad kami pabalik sa mansyon. Napakatahimik niya. Tanging tunog lang ng mga tuyong dahon ang naririnig. Taga saan ka ba, Arya? Hindi kasi kita nakita dito noon. Taga kabilang baryo. Lumipat lang ako dito para maghanap ng trabaho. Hanggang sa nagawi ako sa ulingan nyo. Sa dami naman ng trabaho na pwede mong pasukan. Bakit sa ulingan pa? Ano namang masama sa pagiging isang mag-uuling? Marangal na trabaho to. Wala naman akong sinasabing masama itong trabaho. Ikaw naman masyado kang seryoso. Tumaki kang komportable at marangya ang buhay. Kaya baka mahihirapan kang intindihin ang desisyon ng mga katulad ko mahirap. Pagsilat ka sa pera, lahat gagawin mo para lang may makain ka sa araw-araw. Sorry kung na-offend kita, hindi ko intensyong... Luz! Diyos ko, akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Kuya, anong ginagawa mo dito? Siyempre sinusundan ka. Pupuntahan sana kita sa farm. Kasama ang mga tauhan natin. Medyo natagalan lang kami ng konti dahil kumuha pa kami ng sulo at sandata. Ayos ka lang ba? Sinugod ako ng aswang. Ano? Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ka dapat umalis ng mag-isa. Mabuti na lang at dumating si Arya at tinulungan ako. Iniligtas niya ako, kuya. Salamat, Arya. Malaking utang na loob namin ito sa'yo. Huwag ka mag-alala. Pinapangako ko sa'yo. Makakatanggap ka ng pabuya. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Salamat pero hindi na kailangan. Total narito na kayo. Mauna na ako para magpahinga. Pinanood ko siyang maglakad palayo hanggang sa lamunin siya ng dilim. Nagkatingin na naman kami ni Kuya Diego at halatang pareho kaming nagulat na tinanggihan niya ang pabuya. Ibang klase rin yung babaeng yun ah. Nag-offer rin ako ng reward sa kanya pero di niya tinanggap. Sadyang may mga tao lang sigurong kagaya niya na tumutulong nang walang hinihintay na kapalit. Nako, kilala ko ng utak ng mga hampas lupang kagaya niya. Siguro'y wala siyang hinihinging kapalit sa ngayon. Pero darating ang araw, nalalapit yun sa atin at manghihingi ng kabayaran sa pagliligtas niya sa'yo. Kuya, ano ba? Kailan ka pa naging matapobre? Hindi pagiging matapobre ang pagsasabi ng totoo. Para ka nang si Papa ko magsalita. Akala ko ba, pinangako mo sa sarili mo na hindi ka magiging kagaya niya. Ano bang pinagsasabi mo? Halika na nga, bumalik na tayo sa mansyon. At wag na wag mo nang uulitin yung ginawa mo kanina. Siguro naman natuto ka na pagkatapos kang muntik ng lapain ng aswang. Kailan pa nagkaroon ng aswang dito sa baryo natin? Ay naku, mahabang istorya. Tsaka na lang natin pag-usapan. Hinihintay ba tayo ni na Mama at Papa? Ayoko pa kasi sila makausap. Nasa kwarto na sila. Kuya, sino ba kasi yung gusto nilang ipakasal sa akin? Alam mo ba ang tungkol dito? Nabanggit nila to sa akin minsan pero hindi ko naman inasahan na seryoso pala sila dito. Kung iniisip nila na madidiktahan nila ako, pues nagkakamali sila. Malaki na ako at marunong na ako magdesisyon para sa sarili ko. Bakit hindi mo muna subukang kilalanin yung lalaking gusto nila para sa'yo? Malay mo, baka magustuhan mo rin siya. Isa pa, sigurado naman akong kinilati siyang mabuti ng mga magulang natin. Basta, ayoko pa rin sa kanya, kung sino man siya. Napakatigas pa rin talaga ng ulo mo. Pangalawa lang ako sa'yo. Pagka-uwi sa mansyon ay kaagad akong natulog. Gusto ko na lang kasing ibaon sa limot ang mga nangyari kanina na hindi ko pa rin lubos mapaniwalaan. Pero biglang bumukas sa mga mata ko na may marinig ako. Napatingin ako sa relo na nasa tabi ng kama ko at napansing 12:00 na pala. Nagising ako nang marinig ang isang matinis na tili ng babae sa labas ng mansyon. Puno ng takot habang humihingi ng tulong. Ang akala ko'y panaginip lang pero naririnig ko pa rin ang mga sigaw ng babae. At kasunod nito ang mabilis na yabag na mga paang tumatakbo sa damuhan at isang malalim na atungal.
Para itong gutom na hayop na humahabol sa biktima nito. Dahan-dahan akong bumangon at lumapit sa bintana. Hinawi ko ng bahagya ang kurtina at sumilip sa labas. Pero wala akong makita. Ang tanging bumungad sa akin ay ang madilim na bakuran at ang mga puno na hindi man lang gumagalaw. Walang tao. Walang hayop. Pero nanatili ang kilabot sa akin. Mabilis akong lumabas ng kwarto at pumunta sa kwarto ni Kuya Diego. Paulit-ulit akong kumakatok hanggang sa bumukas ang pinto. Lumabas si Kuya na pupungas-pungas pa ang mga mata. Gulo-gulo ang buhok at halatang naabala ang tulog. Mabilis ko namang ikinuwento sa kanya ang mga narinig ko. Kuya Diego, totoo ang sinasabi ko. May narinig na akong sumisigaw na babae sa labas ng kwarto ko kagabi. Sigurado kung wala lang yon. Baka lasing lang o nakipag-away sa jowa. Hayaan mo, pagsasabihan kong mga tauhan natin na huwag mag-iingay sa gabi. Nakaka-istorbo sila sa mga natutulog eh. Pero may narinig rin ako kakaibang tunog. Parang ang ungol ng isang mabangis na hayop. At kung hindi ako nagkakamali, parang hinahabol nito yung babae. Sigurado akong wala lang yon. Imposibleng may nakalapit na aswang dito sa mansyon natin. Paano kung sinusundan ako ng mga kasama nung aswang na sumugod sa akin kanina? Paano kung gusto talaga nila akong paslangin? Kuya, natatakot ako. Luz, ano ba? Huminahon ka nga. Huwag kang mag-isip ng masama. Bukas sa bukas ay palalagyan ko ng mga pangontra sa aswang itong paligid ng mansyon para mapanatag ang isip mo. Salamat, kuya. Pero siguro'y dapat rin nating malaman kung sino mga aswang na to. Ano ang kailangan nila sa akin? Sa atin? Malakas kasi talagang pakiramdam ko na hindi sila titigil hanggat hindi nila ako napapaslang. Titingnan ko kung ano magagawa ko. Pero sa ngayon ay payapain mo muna ang isip mo. Huwag kang mag-isip ng masama. Hindi mo naman siguro ako masisisi kung natatakot ako. Napaka-traumatic na nangyari sa akin kanina. Alam ko. Kahit naman siguro ako ay hindi basta-basta makaka-recover kung sa akin nangyari yon. Pero tandaan mo, nasa mansyon ka ng pamilya natin. Protektado ka namin. At hindi namin nahayaang may mangyaring masama sa'yo. Lalo na ako. Salamat, kuya. Bahagyang gumaan ang dibdib ko sa pangako ni Kuya. Bumalik ako sa kwarto at nagtalukbong ng kumot. Pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng puso ko. Inabot na ako ng 4:00 bago tuluyang dinalaw ng antok. Kaya naman mataas na ang sikat ng araw nang magising ako. 8:00 na pala ng umaga. Mag-isa akong nakaupo sa mahabang hapagkainan. Pinaglalaroan ang pagkaing nasa harap ko habang iniisip pa rin ang nangyari kagabi. Maya-maya pa ay pumasok si Mama sa dining area. Kumusta ka na, Iha? Okay lang po ako. Alam ko na ang nangyari kagabi. Ikinuwento sa akin ng Kuya Diego mo. Iha, mag-ingat ka sa mga aswang na yan. Wala silang sinasanto. Ang dami na palang nagbago dito sa baryo natin. Dati-rati naman ay walang mga aswang dito. Parang ginagawa lang silang panakot o biro. Pero halos wala namang naniniwala sa kanila noon. Akala mo lang yan. Pero noon pa man ay narito na sila. Nagpapanggap at nakikihalubilo kasama natin. Naghahanap lang siya ng tiyempo para umatake. At gayon na nga ang panahon na paghahasik nila ng lagim. Kaya kailangang doblehin natin ang pag-iingat. Naiintindihan mo? Opo. Hindi ka dapat lumabas ng mansyon kagabi. Ilagay mo sa kapahamakan ng sarili mo. At pinag-alala mo kami. Nadala lang po ako ng emosyon ko. Isa pa yan. Hindi ko rin nagustuhan ang inasta mo kagabi. Mas lalong hindi ko po nagustuhan ang pagdidesisyon niyo para sa akin. Na para bang wala akong sariling isip. Kailangan mong maintindihan ang desisyon namin, Iha. Ipinagkasundo ka namin sa anak ng mga Villaferte dahil malaking tulong ang pamilya nila para pagtibayin pa ang mga negosyo natin. Para rin naman ito sa kinabukasan mo. Maayos naman po mga negosyo natin Marangyan ang buhay natin. Ano pa bang gusto niyo makamit?
Hindi ba't kalabisan ako maghahangad pa tayo ng iba? Sa kabila ng estado ng buhay natin? Hindi mo naiintindihan. Talagang hindi ko po kayo naiintindihan. Bakit hindi na lang tayo makontento sa kung ano ang meron tayo ngayon? Hindi mo pa kasi naranasan kung paano maging isang mahirap. Kaya nasasabi mo yan. Eh bakit hindi ka nalang sumunod sa gusto namin? Total, alam mo namang hindi ka namin ipapahamak bilang mga magulang mo. Hindi ako gamit na pwede niyong ibenta, Ma. Hindi ako magpapadikta sa inyo. Mabilis akong tumayo nang hindi tinatapos ang pagkain ko. Narinig kong tinawag niya ako pero hindi ko siya nilingon. Patuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa masalubong ko ang pamilyar na amoy ng napuputol na kahoy at usok. Nakarating na pala ako sa ulingan. Nakita ko si Arya na abalang naghahakot ng mga itim na uling. Punong-puno ng uling ang mga braso at pisngi niya. Tumigil ako at tinignan siya. Hinintay ko mag-angat siya ng tingin at nang magtagpo ang mga mata namin ay binigyan ko siya ng isang malapad at palakaibigang ngiti. Pero sa halip na suklian ng ngiti ko, bahagya lang siyang tumango bago muling ibinaling ang atensyon sa tumpok ng uling. Lalong umilit ang ulo ko at mabilis ko siyang nilapitan. Ano bang problema mo sa akin? Ano? Galit ka ba? May nagawa ba ako masama sa'yo? Bakit ganyan ka kumasa sa akin? Parang hangin lang ako? Wala. Nagtatrabaho lang ako na maayos dito. Pwede ba? Huwag kang magsinungaling. Napakalamig ng pakikitungo mo sa akin. Kaya imposibleng wala kang galit sa akin. Kung may galit ako sa'yo, bakit pa kita iniligtas kagabi? So ngayon, gagamitin mo to laban sa akin? Kaya pala hindi mo tinanggap yung ino-offer kong reward. Narinig ko ang usapan ninyo. Ay, pasensya ka na, Ma'am Luz. Ganito lang talaga tong si Arya. Tahimik lang at medyo mahihain ang batang yan. Hindi siya mahiyain, Mang Pedro. Basto siya. At nakakapiko na talaga ang ugali niya. Hindi ko na hinintay pa ang isasagot niya. Tinalikuran ko sila agad at nagmarcha palayo. Dumiretso ako sa farm. Umaasa ang makikita ko si Kuya Diego para mailabas ang inis ko. Pero pagdating ko roon, mga trabahador lang ang bumati sa akin. Sabi nila nasa munisipyo raw si Kuya at may inaasikasong mga papeles. Lalo lang ako nainis. Naglakad na lang ako palayo habang sinisipa ang isang maliit na bato. Wala akong mapuntahan. Wala akong makausap. Gusto kong sumigaw sa sobrang bigat ng loob ko. Naisipan kong pumunta na lang sa simbahan para kumalma pero habang naglalakad ako pabalik sa direksyon ng mansyon, nagulat ako sa nakasalubong ko. O ano, may kailangan ka? Baka naman gusto mong mas lalo pang sirain ang araw ko. Hindi kita sinundan para makipag-away. Kung gano'n na anong kailangan mo. Pasensya na kung nabastos kita kanina. Marunong ka palang humingi ng tawad? Hindi halata. Hindi lang talaga ako pala kaibigan. Sanay lang ako mag-isa sa trabaho. Pero wala akong galit sa'yo. Sigurado ka dyan? Oo. Tsaka bakit naman ako magagalit sa'yo? Ngayon lang naman tayo nagkita. Fine. Patatawarin na kita. Pero sa isang kondisyon. Ano yun? Gusto kong samahan mo ako buong araw na mamasyal. Ngayon mismo. Pero hindi ko pwedeng iwan ang trabaho ko. Nagpaalam lang ako saglit kay Mang Pedro para makausap ka. Pero kailangan ko na rin bumalik doon ngayon. Baka nakakalimutan mo kung sino ang kausap mo. Ako ang unika iha ng ulingan na pinagtatrabahuhan mo. Pero Huwag ka nang sumagot. Umuwi ka na ngayon, maligo ka at magbihis ng maayos. Magkita tayo sa may garahe pagkalipas ng 1 oras. Maliwanag? Napakamot na lang siya ng ulo. Halatang napilitan pero walang nagawa kundi tumango. Tinalikuran ko na siya habang may tagumpay ng ngiti sa aking mga labi. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya at bakit parang gusto ko siyang maging kaibigan. Sa kabila kasi ng malamig na pakikitungo niya sa akin, malakas ang pakiramdam ko na mabuti siyang tao at magkakasundo kami. Eksaktong 1 oras ang lumipas nang pumunta ako sa garahe at naabutan kong nakatayo doon si Arya. Napahinto ako. Si Arya ba talaga to? Wala na ang uling sa mga kuko niya at wala na rin ang mga dumi sa pisngi niya. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa na hapit sa kanyang katawan pero disenteng tingnan. Malinis ang pagkakatahi nito. Walang arte pero dahil sa tindig niya ay mukha siyang kagalang-galang.
Malayong malayo ito sa regular niyang itsura bilang isang mag-uuling. Binuksan ko ang pinto ng driver's seat at sinenyasan siyang pumasok. Nanlaki ang mga mata niya at bahagyang umatras. Oh, anong problema? Ano kasi? Huwag mong sabihing aatras ka. Kung kailan bihis na tayo at handa na umalis. Nako, tigilan mo ko. Excited na ako umalis dahil bored na ako dito. Parang hindi kasi ito tama. Isang hamak na trabahante na ako sa ulingan. Hindi mo dapat ako ipagmaneho. Bakit? Marunong ka ba magmaneho? Kasi kung oo, edi ikaw na mag-drive nitong kotse para hindi ka mahiya. Hindi. O yun naman pala eh. Hindi aandar tong kotse kung tititigan lang natin. Isa pa, ayoko magsama ng driver sa lakad natin. Asungot kasi. Tsaka baka kung ano-ano pang i-report sa mga magulang ko. Sa huli ay napapayag ko rin siya. Tinawanan ko lang siya nang mapansin kong parang nahihiya talaga siya habang nakaupo sa driver's seat. Aba, hindi ko akalaing may tinatago rin palang kahinaan ng matapang na babaeng to. Una kaming nagpunta sa simbahan. Sabay kaming lumuhod sa pinakaharap ng altar at nagdasal. Mukhang taimtim talaga ang pagdarasal niya. Dahil kahit nung tapos na ako, nakaluhod at nakapikit pa rin siya. Nanatili akong nakaupo at hinihintay siyang matapos. At hindi ko maipaliwanag kung bakit parang mas lalo akong namamangha habang pinagmamasdan siyang magdasal. Totoo nga talaga na kahit ang mga matatapang na tao, sa Diyos pa rin humuhugot ng lakas. Ilang saglit lang natapos na rin siya at umupo sa tabi ko. Arya, curious lang ako. Paano mo natututunang makipaglaban sa mga, alam mo na, mga aswang? Dahil sa isang matinding pangangailangan. Ha? Hindi ko maintindihan. Anong klaseng pangangailangan? Pangangailangan makaganti. Gusto mong maghiganti sa kanila? Pinatay nilang kapatid ko. Siya na lang ang meron ako mula nung naulila kami sa mga magulang. Simula noon, isinumpa akong pagbabayarin kong halimaw na pumaslang sa kanya. Alam mo na ba kung sino yung aswang na pumatay sa kanya? May hinala na ako kung sino, pero wala pa akong ebidensya. Kailangan ko pang mag-imbestiga. Pero sa oras na mapatunayan kung siya nga ang pumatay sa kapatid ko, sisiguraduhin kong mararamdaman niya ang sakit at puot ko. Arya, sorry sa nangyari sa kapatid mo. Alam ko nasa harap tayo ng Panginoon. At sa mga mata niya, mali ang paghihiganti. Kaya palagi ako nagdarasal ng taimtim upang humingi ng tawad sa kanya. Dahil kahit anong gawin ko, hindi talaga nawawala ang kagustuhan kong makamit ang hustisya para sa kapatid ko. Naiintindihan kita. Kahit naman siguro ako, kung ako nasa posisyon mo, makikipagpatayan rin ako para sa kapatid ko. Parang gumaan ang pakiramdam namin, dinala ko siya sa paborito kong karinderya sa tapat ng plaza. Nag-order ako ng 2 plate ng pansit at malamig na soft drinks para sa aming dalawa. Namangha nga siya dahil hindi niya inaasahang kumakain ako sa ganong klaseng kainan. Ano ka ba? Normal na tao lang din naman ako. Para kasi hindi ka bagay dito eh. Masyado kang sosyal. Feeling mo lang yan. Oo, siguro nga sosyal ako. Pero hindi ako maarte. Magkaiba yon. Sa bagay. Pero salamat sa libre ha. Nakakaya sa'yo. You're welcome. Tsaka dapat lang naman na ilibre kita. Ako kaya ang kumaladkad sa'yo para gumala. Tama ka dyan. Tahimik lang naman ako nagtatrabaho sa ulingan kanina eh. Ayan, matuto kang tumawa at ngumiti pa minsan-minsan. Mas bagay sa'yo. Magandang tingnan. Nagkatitigan kami. Tapos sabay ring nag-iwas ng tingin. Napayuko ako at tahimik na pinagpatuloy ang pagkain. Hindi ko alam kung bakit ako nailang. Wala namang masama sa sinabi ko. Ewan ko ba? Nung panahon yun talaga hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Pagkatapos kumain naglakad-lakad kami sa plaza. Puno ito ng mga batang naglalaro ng sipa at may mga nagtitinda ng sorbetes na depadjak. Pumasok kami sa isang maliit na tindahan ng cassette tapes at nakinig sa mga bagong labas na kanta ng isang sikat na banda na tumutugtog sa radyo.
Bumili rin kami ng isang stick ng fishball at masayang pinanood ang paglubog ng araw habang nakaupo sa simentadong bench. Magdidilim na nang makauwi kami. Ipinarada ko ang kotse sa garahe ng mansyon. Pagpatay ko ng makina, nakita ko agad si Kuya Diego. Nakatayo siya doon. Nakahalokip-kip at madilim ang mukha. Luz, bakit ikaw ang nagmaneho? Paano kung napahama ka? May driver naman tayo. Kuya, ano ba? Marunong ko magmaneho. At nakikita mo naman safe na safe kami. Bakit ka umalis nang hindi nagpapaalam? Pinuntahan kita sa farm pero wala ka. Bored na ako dito sa mansyon kaya naisipan kong gumala. At ito nga, sinama ko si Arya. Kilala mo na siya, di ba? Yung nagligtas sa akin kagabi. Siyempre naman. Arya, halika sa loob. Sabay ka na sa aming maghapunan. Hindi na, salamat na lang. Huwag ka nang mahiya. Saluhan mo na kami sa apunan. Sigurado akong matutuwa ang mga magulang namin na makakilalang babaeng nagligtas sa buhay ng kapatid ko. Utang na loob namin sa iyong buhay ni Luz. Tama ang sinabi ni Kuya. Sa ibang pagkakataon na lang siguro. Pagod na rin kasi ako at gusto ko na magpahinga. Kailangan ko na makauwi bago tuluyan dumilim. Mauna na ako. Hindi niya na kami binigyan pa ng pagkakataong makapagsalita ulit. Mabilis siyang naglakad palayo hanggang sa tuluyan na namin hindi siya natanaw. Nung mawala naman si Arya ay hinawakan ako ni Kuya Diego sa braso. Hindi ito madiin pero seryoso. Luz, makinig ka sa akin. Huwag kang masyadong lalapit sa babaeng yan. Hindi pa natin siya lubusang kilala. Mukha naman siya mabait Mukhang mabait? Seryoso ka bang yan lang talagang tinitingnan mo sa mga taong kinakaibigan mo? Kuya, hindi kita maintindihan. May problema ka ba kay Arya? Ang sakin lang, gusto kong mag-ingat ka sa mga taong pinapapasok mo sa buhay mo. Alam mo naman ang panahon ngayon. Maraming mga oportunista. Well, sinasabi ko sa'yo, hindi oportunista si Arya. Sure ako dyan. Imagine, pareho natin siyang ino-offera ng reward at pareho niya rin tayong tinanggihan. Kung totoong oportunista siya, sana ginamit niya ang pagkakataong yon para magkaroon ng malaking pera. Baka hindi perang kailangan niya. Ano? Hindi ko pa alam. Pero may masamang kutob ako sa babaeng yon. Parang may gagawin siyang hindi maganda. Masyado siyang misteryosa. Kaya hindi ko siya magawang pagkatiwalaan. Kuya, masyado ka na yatang nalulunod sa mga pelikulang pinapanood mo. Teka, nagbabasa ka pa rin ba ng comics ngayon? Baka dahil dyan ay sobrang lawak na ng imaginations mo. Luz, ano ba? Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Seryosong bagay ito. Inaalala ko lang ang kaligtasan mo. Thank you. Pero wala talaga ako nakikitang masama sa pakikipagkaibigan kay Arya. Mabait siya at sigurado akong wala siyang gagawing masama sa akin. Kaya itigil mo ng pag-iisip ng kung ano-ano sa kanya. Tandaan mo, kung hindi dahil kay Arya, baka pinaglalamayan niyo na ako ngayon. Kinabukasan ay dumating na ang isang bisita na hindi ko inaasahan. Halos hindi ko maibaba ang tasa ng kape nang pumasok sa sala ang isang lalaking tila naligaw mula sa isang magazine. Si Franco. Nakapolo shirt siyang puti na bakas ang mahal na brand. Plansyadong-plansyado at kumikinang ang relo sa bawat galaw niya. Galing siyang Maynila kung saan siya nag-aaral ng kolehiyo. At ayon kina mama, siya ang lalaking gusto nilang ipakasal sa akin. Di ko siya tinignan ng diretsyo. Mas pinagtuunan ko pa ng pansin ang usok na lumalabas sa kape ko. Kesa sa mukha niyang alam ko may itsura naman. Kung gusto mo ng tipong tisoy na galing lungsod. Pero kahit anong gawin o isipin ko, wala talaga akong interes sa kanya. Tahimik lang ako habang kumakain kami ng tanghalian. Todo asikaso naman sina mama at papa sa bisita namin. Luz, iha. Ilibot mo naman si Franco sa farm pagkatapos natin kumain. Tama. Para naman kahit papano makapag-bonding naman kayo. Franco, iho. Diyan kung magugustuhan mo ang farm namin. Sabi nga po ng mga magulang ko na maganda raw ang farm nyo.
Kaya excited na rin ako makapasyal doon. Maganda ito dahil personal itong inaasikaso ng panganay naming anak na si Diego. Mahusay siya sa pangangasiwa ng farm namin. Salamat, Mama. Wala akong nagawa kundi sundin ang gusto nilang ipasyal ko si Franco sa farm. Ayoko maging bastos sa bisita namin. Kaya kahit mabigat ang loob, napilitan akong pakitunguhan siya ng maayos. Habang naglalakad kami papunta sa farm, ay nadaanan namin ang ulingan. Nakita ko agad si Arya na busy sa trabaho niya. Nagtagpo ang mga mata namin at mabilis kaming ngumiti sa isa't isa. Kahit paano ay gumaan ng konti ang pakiramdam ko. Saglit lang ito dahil mabilis rin niyang itinuon ulit ang kanyang atensyon sa pag-aayos ng mga uling. Magandang tanghali po, Sir Franco. Ikinagagala ko pong makilala kayo. Magandang tanghali po. Hindi na lang po ako makikipagkamay sara ay madumi po kasi ang mga kamay ko. Puno ng uling. Sige po. Okay ka lang ba, Franco? Oo naman. Para kasing namumutla ka. Oo nga po, sir. Parang namumutla po kayo. Masama po bang pakiramdam ninyo? Baka napagod ka sa mahabang biyahe. Siguro. Halika. Pumunta na tayo sa farm. Gusto ko na itong makita. O sige, Mabilis na naglakad palayo sa ulingan si Franco. Nagkatingin na naman kami ni Mang Pedro at Arya. Pareho kaming nagtataka sa ikinilos niya. Mabilis ko namang sinundan si Franco at napansin kong pinapagpagan niya ang kanyang pantalon kahit wala namang dumi. Tinitingnan ko rin ang suot niyang puting sapatos na para bang may nakikita siyang mikrobyo doon. okay ka lang ba talaga? Oo. Okay lang ako. Masyado lang madumi doon. Natural ulingan yun eh. Baka madumi yan ang suot ko. Tsaka ikaw, huwag kang tumatambay doon. Sayang ang damit mo. Hindi ka bagay sa ganong lugar. Okay lang naman. Isa pa, hindi naman ako tumutulong sa pag-aayos ng mga uling. Kaya bakit ako madudumihan? Maski na. Huminga ako ng malalim at itinuon ang paningin sa daan. Tuluyan na akong nawala sa mood. At kung pwede lang, matagal ko na sana siyang iniwan doon. Pansin na pansin ko ang kaartehan niya. At kahit nakalayo na kami sa ulingan, parang diring-diri pa rin siya sa lugar na yun. Ilang saglit lang parang nakalimutan na rin niya sa wakas ang tungkol sa ulingan. Pero wala naman siyang ibang bukang bibig, kundi ang buhay niya sa Maynila. Ikinuwento niya ang mga mamahaling bar na napuntahan niya, ang bagong sasakyan ng pamilya niya, at kung gaano kalaki ang impluwensya nila sa lungsod. Bawat salita niya ay tila nagyayabang, para kailangan niya laging ipaalala sa akin na nakatataas siya. Pinigilan ko ang sarili kong paikutin ang mga mata ko, dahil sa totoo lang, para na akong lilipad sa kahanginan niya. Pero pinanatili ko pa rin ang pagiging civil dahil ayoko mambastos ng bisita. Ah, ganun ba? Ang galing naman. Bagay na bagay ka sa Maynila. Salamat. Balang araw, ipapasyal kita doon. Sigurado akong magugustuhan mo ang buhay mo doon. Masaya naman ako sa buhay ko dito sa probinsya namin. At isa pa, sa Cebu naman ako nag-aaral, kaya alam ko rin ang buhay sa lungsod. Iba pa rin ang Maynila. Ang gaganda ng mga malls and restaurants doon. Hayaan mo, ipagpapaalam kita sa mga magulang mo para maipasyal kita doon balang araw. Salamat. Unang pagkikita pa lang namin ito, pero alam ko na agad na hindi siya ang lalaking gusto ko. Isang simpleng tango lang ang isinasagot ko sa mga sinasabi niya habang hinihintay na matapos ang tila walang katapusang monolog niya. Hanggang sa makarating kami sa farm, patuloy pa rin niyang ibinibida ang buhay niya sa Maynila at kung gaano sila kayaman. Kuya Diego, parang bumabagyo. Anong sinasabi mo? Ang taas nga ng araw ngayon. Bumabagyo dahil sa kahanginan ng bisita natin. Pilya ka talaga. Huwag kang nga magsalita ng ganyan at baka marinig ka niya.
Paano niya ako maririnig? Kita mo naman, busy siya may pagmalaki sa mga tauhan natin kung magkano yung mga mamahaling suot niya. Tama ka. Mahangin nga ang bisita natin. Pero hayaan mo na. May pagmamalaki naman siya eh. Totoong napakayaman ng pamilya nila. Kahit na, hambog pa rin siya at ayoko sa mga tulad niya. Pagkabalik sa mansyon ay nagsinungaling ako kay Franco at sinabi kong sumama ang pakiramdam ko. Gusto pa kasi niyang pumasyal sa bayan pero ayoko na siyang makasama. Mabuti na lang at naniwala siya sa kasinungalingan ko kaya mabilis akong pumasok sa kwarto at nagkulong doon. Pero di ko inaasahan na pupuntahan pala ako ni Papa dito. Iha, ayos ka lang ba? Masama lang po ang pakiramdam ko pa. Kailangan ko lang magpahinga. Musta? Anong tingin mo kay Franco? Masyadong hambog. Ah? Wala siyang ibang ibinida kundi ang sarili niya. Ay, huwag mong babastusin ng tao, Luz. Mahalaga siya at ang pamilya niya sa atin. Hindi ko siya binastos. Pinakitungan ko siya ng maayos kahit na gustong gusto ko na siyang prangkahin. Dapat lang. Napakahalaga niya at ng pamilya nila para sa atin. Kailangan mong siguraduhin na makukuha mo ang loob niya. Nasabi ko na po ang dapat kong sabihin tungkol dyan. Alam ko. Pero susundin mo pa rin kung ano ang gusto naming mangyari. Hindi mo pwedeng talikuran ang pamilyang ito. Sige na. Magpahinga ka na. Hindi na niya ako hinayaan pang makasagot. Kaagad na siyang tumayo at lumabas ng kwarto ko. Uminit ang sulok ng mga mata ko at napahiga na lang ako sa kama. Wala nga talagang silang pakialam sa nararamdaman ko. Ang mahalaga lang sa kanila ay mapanatili ang estado ng pamilya namin. Pero kahit anong mangyari, ay maninindigan ako para sa sarili ko. Hindi ko sila hahayaang magdesisyon para sa akin. Kinagabihan ay wala na akong nagawa, kundi ang bumaba para saluhan sila sa hapunan. Kakasimula pa lang namin kumain gusto ko na agad tumayo. Wala na kasi silang ibang ginawa, kundi paulanan ng papuri si Franco. At halatang gustong-gusto naman ito ang nakukuhang atensyon mula sa mga magulang ko. Masaya ako't nag-enjoy ka sa pamamasyal mo kanina. Sayang talaga't biglang sumama ang pakiramdam ni Luz. Gusto ko sanang ipasyal ka niya sa bayan. Ayos lang po. Naiintindihan ko naman. Isa pa, sinamahan naman ako ni Diego. At sinigurado kong mag-i-enjoy talaga itong si Franco. Kumusta na pala ang pakiramdam mo, Luz? Medyo hindi pa mabuti. Mukhang kailangan mo pang magpahinga. Siguro nga. Gusto mo bang patigdan ka namin sa doktor, Iha? Nagkasalubong ang tingin namin ni Papa. At sa tingin pa lang niya, alam ko nang hindi siya naniniwala sa akin. Bahagya akong nanginig pero tinatagan ko pa rin ang loob ko. Hindi na po pa. Siguro naman na magiging maayos ng pakiramdam ko bukas. Kailangan ko lang ng sapat na pahinga. Mabuti naman kung ganon. Basta't magsabi ka lang agad pag masama pa rin ang pakiramdam mo bukas. Abay, sayag naman kung hindi mo may papasal itong si Franco. Tamang papa mo. Ito na ang chance nyo para makilala ang isa't isa. Oo nga pala, Franco. Nagkausap kami ng mga magulang mo sa telepono kanina. Talaga po? Tungkol saan? Napag-usapan namin ang tungkol sa inyong dalawa ni Luz. Ang pagpapakasal ninyo. Talaga po? Ayos lang ba ito sa'yo, iho? Wala ka bang tutol sa plano namin? Nako, wala po. Wala pong problema sa akin. Ngumiti ng malapad si Franco sabay tingin sa direksyon ko. Tinitigan niya ako na para bang nakabili siya ng isang mamahaling gamit. Napahinto naman ako sa pagkain at humigpit ang pagkakahawa ko sa kubyertos. Hindi ko na nagugustuhan ang tinatakbo ng usapan namin sa mismong hapagkainan. Perfect na perfect po ang anak ninyo sa akin. Talaga? Opo.
Marami na ako nakilalang mga babae sa Maynila. At aaminin kong nagustuhan ko sila. Pero wala ni isa sa kanila ang nagparamdam sa akin ng ganito. Iba po ang epekto ni Luz sa akin eh. Natutuwa akong marinig yan, iho. Mukhang itinadhana nga talaga kayo para sa isa't isa ng unikaiha namin. Nagkasundo kami na oras na makagraduate kayo sa kolehiyo. Itutuloy na natin ang pagpaplano sa kasal. Ako ba, tinanong niyo man lang ba ako kung ano ang masasabi ko sa lahat ng to? Luz, iha. Luz, ano ba? Huwag ka na lang magsalita. Hindi, kuya. Hindi ako mananahimik. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, hindi ako papayag sa gusto niyong mangyari. Maupo ka nga uli. Huwag kang bastos. Nasa harap tayo ng grasya. Kung kabastusan itong ginagawa ko, ano naman ang tawag sa gusto niyong gawin sa akin? Ano ang tawag sa pagdidikta niyo sa akin na para bang wala akong sariling isip? Luz, pakiusap. Maupo ka. At huwag kang gumawa ng eksena dito. Pag-usapan natin to ng mahinahon. Hindi, kuya. Hindi ko na sila hahayaang kontrolin pa ako. Hindi ko na hinintay ang sagot nila at tumakbo na ako palabas ng mansyon. Halos nawala na sa isip ko ang delikadong lumabas sa gabi. Patuloy lang ako sa pagtakbo kahit na madilim ang paligid. At hindi ko rin inasahan na habang tumatakbo ako, ay si Arya ang unang pumasok sa isip ko. Gusto ko siyang makita at makausap dahil pakiramdam ko siya ang magpapagaan sa kalooban ko. Ma'am Luz, bakit po kayo nandito sa labas? Delikado na po. Mang Pedro, saan ba nakatira si Arya? Bakit po, ma'am? Anong kailangan niyo sa kanya? Kung ano man po yan, ipagpabukas niyo na lamang po. Bumalik na kayo sa mansyon at delikado na dito sa labas. Kailangan ko po siyang makausap. Pero... Sige na po. Nakikiusap ako. Ituro niyo sa akin kung saan siya nakatira. Doon po sa likod ng ulingan. May maliit na kubo roon. Salamat po. Tumakbo ulit ako hanggang sa makarating ako sa isang simpleng kubo sa likod ng ulingan. Anong ginagawa mo dito? Ayoko muna dun sa mansyon. Teka, bakit ka umiiyak? Ano nangyayari sa'yo? Halika, pasok ka muna dito. Ayoko na sa amin. Parang gusto ko na lang bumalik sa Cebu. Sana pala hindi na lang ako nagbakasyon dito. Ano ba kasing problema? Yumakap ako ng mahigpit sa kanya at doon ko ipinuhos ang lahat ng iyak ko. Nararamdaman ko ang pag-aalinlangan niya, pero dahan-dahan niya rin akong niyakap pabalik. Kahit paano'y gumaan ng konti ang pakiramdam ko dahil dito. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari at inilabas ko ang mga sama ng loob ko. Humikbi ako habang nakaupo kami sa papag. Nakinig lang siya. Hinahaplos ang likod ko at nagbibigay ng payo kung paano kakausapin ng maayos sina Papa. Pero sa gitna ng pagsasalita niya, bigla akong napatitig sa labi niya. Hindi ko maipaliwanag kung ano nangyayari. Pero bago ko pa mapigilan ang sarili ko ay hinalikan ko na siya. Sandaling tumigil ang mundo. Nang humiwalay ako, ay bakas ang gulat at kalituhan sa mukha niya. Sorry. Luz, bakit? Binabawi ko na yung sorry ko. Ano? Bakit ako hihingi ng tawad sa isang bagay na gusto kong gawin? Hindi kita maintindihan eh. Hindi mo ba nararamdaman? Arya, may nararamdaman ako sa'yo. Hindi ko na ito kayang itago o ipagkaila sa sarili ko. Pero, Alam kong pareho tayong babae. Pero ano magagawa ko? Ito talaga ang totoong nararamdaman ko eh. Luz, hindi kasamang pag-ibig sa mga iniisip ko. Masyadong komplikado ang buhay ko para dyan. Alam mo yan. Bakit hindi mo nalang aminin na hindi mo ako gusto? Ang dami mo pang sinasabi. Hindi naman sa ganun. Hindi naman kita pipilitin eh. Sinabi ko lang na gusto kita. Pero hindi ko naman sinabing kailangan ay magkagusto ka rin sa akin. Luz, Hindi ko na siya pinagsalita pa dahil mabilis na akong lumabas ng kubo at naglakad palayo. Nahihiya ako sa ginawa ko. Hindi man lang ako nag-isip at
Nilagay ko pa siya sa isang hindi komportabling sitwasyon. Pero naririnig ko pa rin ang boses niya na hinahabol ako. Hindi ko siya nilingon at nagpatuloy lang sa paglalakad ng mabilis. Pero natigilan ako nang may nakasalubong akong isang nilalang na nakatayo sa unahan ko. Nanlilisik ang mga mata nito at medyo baluktot ang katawan. Isang aswang! Napaatras ako sa takot pero mabilis na humarang si Arya sa harap ko. May hawak siyang matalim na itak. Sa isang iglap ay sumugod ang aswang pero mas mabilis si Arya. Inasinta niya ang binti nito. Sumigaw ng malakas ang aswang at akmang gaganti pa. Nagsalpukan silang dalawa ni Arya at talaga namang nakakamangha ang liksyan ng kilos niya. Hirap na hirap ang aswang na puruhan siya hanggang sa muli na naman niya itong natamaan sa binti. Umalingaw-ngaw ang isang nakakapangilabot na hiyaw mula sa aswang. Bumagsak ito pero mabilis ding nakabawi at nagtatakbong tumakas sa kakahuyan. Hinihingal na lumingon sa akin si Arya. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ayos ka lang? Oo. Salamat. Niligtas mo na naman ang buhay ko. Hindi ka dapat basta na lang lumabas ng kubo. Alam ko. Nadala lang ako ng emosyon ko. Halika na. Ihatid na kita sa inyo para makasiguro kung ligtas kang makakauwi sa inyo. Sinamahan niya akong maglakad pa uwi sa mansyon. Pareho kaming tahimik at hindi na pinag-usapan ang nangyari kanina. Sa totoo lang, gusto ko pa sana siyang kausapin at ipaliwanag ang nararamdaman ko pero hindi ko naman alam kung paano ako magsisimula. Kaya naman, mas pinili kong manahimik na lang. Dito na lang ako. Sige na, pasok ka na sa loob. Salamat ulit sa pagliligtas sa akin. Ayos lang. Pero pakiusap po ka na lalabas ng mansyon paggabi ha. Alam mo namang delikado, di ba? Oo, alam ko. At hindi na mauulit. Hinintay niyang makapasok ako ng mansyon bago siya tuluyang umalis. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil sinigurado talaga niyang safe akong nakakauwi. Di ko alam kung mapapag-usapan pa ba namin ulit ang ipinagtapat ko sa kanya pero bahala na. Tsaka ako na muna to iisipin pag naayos ko na yung problema ko sa mga magulang ko. Tahimik ang hallway na makapasok ako sa mansyon. Papunta na ako sa hagdan nang mapansin ko si Franco. Kakaiba ang kilos niya. Bukod sa pinagpapawisan siya, napansin ko rin humihinto siya bawat 2 hakbang. Nakahawak naman ang kamay niya sa pader para kumuha ng suporta. Franco, anong nangyari sa'yo? Wala to. Dadapa lang ako sa sahig kanina eh. Ang dulas kasi. Sigurado ka bang hindi mo kailangan ng tulong? Baka kailangan mong gamutin. Hindi. Okay lang talaga ako. Di ko na siya nagawa pang pigilan dahil dire-diretso na siyang naglakad papunta sa kwarto niya sa guest room. Pero hindi pa siya nakakalayo na mapansin ko ang dulo ng pantalon niya. May mancha dun. Basang-basa at matitingkad na pula na unti-unting kumakalat sa tela. Bago ko pa maitanong kung may sugat ba siya, mabilis na siyang pumasok at isinara ang pinto. Ipinagkibit-balikat ko na lang at papasok na sana ako sa kwarto, pero bigla ko na namang nakasalubong si Kuya Diego. Mabuti naman at nakauwi ka na. Pinag-alala mo na naman kami. Pasensya ka na, kuya. Luz, pwede ba itigil mo ng kalokohang to? Alam mo namang delikadong panahon ngayon eh. Nadala lang ako ng galit ko kanina. Makinig ka sa akin. Huwag mo nang subukang banggain sina mama at papa. Alam mo kung paano sila magalit. Hindi na tama ang ginagawa nila. Kahit na. Gagawin nila ang lahat, Luz. Kahit ano. Makuha lang ang gusto nila. Kaya huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Alam ko ang ginagawa ko, kuya. Pero hindi ibig sabihin na magulang natin sila ay hahayaan ko na lang silang magdesisyon para sa buhay ko. Ikaw, bahala ka kung mas pipiliin mo maging tuta nila. Pero ako, maninindigan ako para sa sarili ko. Kinabukasan ay hindi nakasalo sa amin si Franco sa agahan dahil masama raw ang pakiramdam niya. Halos hindi nagsasalita sina mama at papa. Tahimik lang silang kumakain at parang wala sa mood. Di man lang sila tumitingin sa akin. Ang tanging naririnig ko lang ay ang kalansing ng mga kubyertos
at ang mabigat na paghinga ni Papa. Mabilis nilang tinapos ang pagkain. Parang nagmamadali na iwasan ang anumang usapan. Tumayo na sila at nagpaalam dahil may mga kailangan pa raw silang asikasuhin. Kuya, anong problema ni na mama? Bakit masama ang timpla nila? Hindi ako sigurado. Nakakapagtaka. Simula nung dumating si Franco dito ay palagi namang maganda ang mood nila. Huwag mo na lang silang pansinin, Luz. Mas mabuting manahimik ka na lang. Hindi na lang ako nagsalita. Pero malakas ang pakiramdam ko na may nangyayaring mali. Kaya naman naisip kong pumunta sa ulingan para sana kausapin si Arya. Pero wala siya nang dumating ako roon. Nagtaka ako at dito ko mas naintindihan kung bakit pakiramdam ko may mali. Mang Pedro, nasaan si Arya? Wala siya rito, ma'am. Sinisante siya ng mga magulang mo kanina lang. Ano? Pinayaran siya ng malaking halaga para umalis na agad. Bakit raw? Hindi ko rin po lubos na maintindihan kung ano nangyari Pero kaalis lang niya. Baka maabutan mo pa sa labasan. Mabilis akong tumakbo pabalik sa mansyon at dumiretso sa garahe. Kinuha ko ang susi ng kotse. Pero bago ko pa ma-start ang makina, humarang na si Kuya Diego sa harap ng sasakyan. Umalis ka dyan, kuya. Nagmamadali ako. Luz, pwede ba? Respetuhin mo na lang ang desisyon ng mga magulang natin. Alam mo ang tungkol sa pagsisante nila kay Arya? At wala ka man lang ginawa? Ano bang meron sa area na yon? At ayaw mo siyang mawala? Tauhan lang yon. Mapapalitan rin natin ang isang hamak ng trabahador. Tuluyan ka na nga naging katulad ng mga magulang natin. Naging matapobre ka na rin, kuya. Hindi naman sa ganon, pero... Baka nakakalimutan mo. Utang na loob ko ang buhay ko kay Arya. Isa pa mabuti siyang tao. Hindi ko maintindihan kung bakit siya pinalisin ng mama at papa. At anong gagawin mo? Papabalikin mo siya sa ulingan? Itatama ko ang pagkakamali ng mga magulang natin. Hindi ko na siya pinakinggan at mabilis kong pinaharurot ang kotse. Isang oras na akong paikot-ikot sa kalsada, pero hindi ko pa rin matagpuan si Arya. Bigla namang bumagal ang daloy ng trapiko malapit sa isang bakanting lote. Maraming tao ang nagkukumpulan. May mga sumisigaw at ang iba'y nagtatakip ng ilong. Dala ng kuryosidad, bumaba ako ng kotse. Sumingit ako sa karamihan hanggang sa nakita ko ang pinagkakaguluhan nila. Isang bangkay. Wakwak ang tiyan nito at nakalabas ang bituka at pinagpipiestahan na ng mga langaw. Narinig ko ang usap-usapan ng mga matatandang babae sa isang gilid. Ang sabi nila, biktima raw ito ng aswang. Nanghina ang tuhod ko sa narinig ko. Pero kahit nanginginig sa takot, pilit hinanap ang mukha ng biktima. Hindi si Arya, kaya nakahinga ko ng malalim, pero hindi pa rin nawala ang kaba sa dibdib ko. Pinagpatuloy ko ang paghahanap, pero kahit anino ni Arya, hindi ko naabutan. Bigo akong bumalik sa mansyon. Pagpasok ko sa sala ay bumungad sa akin si Franco. Relax na relax siyang nakaupo sa sofa. Nagbabasa ng dyaryo habang kumakain ng snacks na isinerve sa kanya ng mga katulong namin. Parang wala naman siyang sakit na nararamdaman kanina. Oh, Luz, saan ka nang galing? Akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Hinahanap mo ba si Arya? Anong ginawa mo sa kanya? Ako? Wala. Ano naman ang gagawin ko sa kanya? May kakaiba sa ngiti mo. Kaya magsabi ka ng totoo. Relax. Relax ka lang. Sinisante lang naman siya dahil tinititigan niya ako ng masama kanina. Alam mo naman, ayaw ni na Tito ng bastos sa bahay na ito. Sinungaling. Luz, ano bang ingay ah? Binabastos mo ba si Franco? Wala ka na talagang modo! Hindi ka namin pinalaking bastos. Franco, iho, pagpasensya mo na itong anak namin. Okay lang po, Tito. Naiintindihan ko naman po siya. Maswerte ka't mabait si Franco. Kaya wag mo sanang abusuhin ang kabutihan niya. Maliwanag! Sinamaan ko lang sila ng tingin pero hindi ako sumagot. Di ko na kinaya ang bigat ng dibdib ko.
Tinalikuran ko silang lahat. Patakbo akong umakyat sa hagdan at binalibag ang pinto ng kwarto ko. Di rin ako bumaba para saluhan sila sa hapunan dahil ayoko muna silang makita. Pero bandang 10:00 ng gabi ay hindi ko nakinaya ang pagkalam ng sikmura ko. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at naglakad sa madilim na hallway. Papunta na sana ako sa kusina nang matigilan ako sa tapat ng opisina ni Papa. Bahagyang nakabukas ang pinto at lumalabas ang pamilyar na boses ni Kuya Diego. Naiintindihan kita, Papa. Pero ang sa akin lang, pagsabihan niyo naman si Franco, masyadong padalos-dalos. Alam ko, Diego. Hindi ko rin naman nagustuhan ang ginawa niya kagabi. Nag-aalala ako na baka masiwalat ang sikreto natin dahil sa kapusukan niya. Hindi siya nag-iisip. Inahan mo ang boses mo at baka may makarinig sa'yo. Pasensya na, Papa. Kakausapin ko siya. Hindi ko maintindihan kung anong pinag-uusapan nila. Basta't ang alam ko tungkol ito kay Franco. Anong ginawa nito para mag-alala ng ganon katindi si Kuya Diego? At anong sikreto nila na kinatatakutan nilang maisiwalat? Sa puntong yun ay bumangon na ang kaba sa dibdib ko. Napagtanto ko na mukhang hindi ko pa lubusang kilala ang sarili kong pamilya. Nasa nagmama mo? Nasa ulingan na, kanina pa. Ang kapatid mo? Tulog na. Sigurado akong hindi niya mapapansin ang paglabas natin. Mabuti naman. Halika na. Tiyak kung kanina pa naghihintay ang iyong baba. Mabilis akong sumandal sa pader at nagtago sa dilim nang lumabas sila. Sa halip na sa kusina tumuloy, maingat ko silang sinundan palabas ng mansyon. Patungo sa dulo ng ulingan. Kumakabog sa takot ang dibdib ko noong oras na yon, pero pinagpatuloy ko pa rin ang pagsunod sa kanila. Hindi ko alam kung anong matutuklasan ko at kung handa na ba ako para dito. Pero kailangan ko magpakatatag. Kailangan kong malaman ang sikreto nila. Kuminto sila sa harap ng isang maliit at kinakalawang na pintuang bakal na nakatago sa likod ng mga tumpok ng kahoy. Tahimik silang pumasok doon. Nung masigurado kong nakababa na sila, sumunod ako. Masikip at madilim ang hagdan ng pababa. Medyo nahirapan ako maglakad pero tiniis ko ito. Pagdating ko sa dulo, muntik na ako mapatili. Napakaraming kandila ang nakasindi na nagbibigay ng nakakangilong liwanag sa loob ng malawak na silid na bato. Nakaluhod sina Mama, Papa at Kuya Diego sa gitna at namilog ang mga mata ko sa tumambad sa akin. Nakita ko ang isang nilalang na parang pinagsamang aso, kangaroo at kambing ang itsura. Ang ulo nito'y nakayuko sa pagitan ng mga hulihang binti. Kaya ang nakikita ko lang ay ang likuran nito, ngunit nakaharap pa rin ang mukha nito sa lupa. Meron itong mahahabang paa at binti. Malaki rin ang taingan nito na para bang kayang ipantakip sa mukha nito na tila ba isang pamaypay. Payat na payat ito pero kasing laki ng baka. Mahaba rin ang dila nito na parang latigo. Malakas naman ang tunog ng pagguya nito habang nilalamon ng mga itim na uling mula sa isang malaking lalagyan. Kung di ako nagkakamali, ito ang tinatawag nilang sigbin. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob niyo sa amin. Nagsusumamo kami sa iyo. Kailangan namin ng tulong niyo upang liwanagin ang isip ng bunso naming anak. Naway maintindihan ni Luz na ang lahat ng ito ay para rin sa ikabubuti naming lahat. Anong sinasabi nila? Bakit parang sinasamba nila ang nilalang na to? Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Pagkaubos ng uling ay biglang nangisay si Kuya Diego. Nakita ko kung paano bumaluktot ang kanyang katawan. Humaba ang mga kuko niya at halos lumuwa ang kanyang mga mata. Naging aswang ang kapatid ko. Inilabas naman ni Papa ang isang malamig na bangkay ng babae mula sa isang sako. Walang habas itong nilamon ni Kuya Diego habang tumatalsik pa ang dugo sa mga kandila. Halos masuka-suka ako sa aking nasaksihan. Takip bibig ako napaurong pero hindi ko napansin na nakagawa na pala ako ng konting ingay dahil sa ginawa ko. Bigla silang natigilan at naging alerto habang iginagala ang tingin sa paligid. May nakasunod ba sa inyo? Wala.
Naging maingat kami ni Diego. Sigurado ka ba? Si Luz, Mahimbing na ang tulog niya. Pinuntahan siya ni Diego sa kwarto niya kanina bago kami umalis. kung ganoon, sinong naglikha ng ingay na yon? Hindi kaya't isa sa mga mag-uuling ang nakasunod sa inyo? Posible. Hanapin natin at paslangin ang lapastangan na yon. Hindi na ako nag-isip at mabilis akong tumakbo pa itaas. Nangihilakbot pa rin ako sa mga nakita at narinig ko. Hindi ako makapaniwala na kayang nilang pumatay ng inosenteng buhay para lang pagtakpan ang sikreto nila. Pero kailan pa sila nagsimulang sumamba sa nakakatakot na nilalang na yun? At paano naging aswang si Kuya Diego? Ang daming katanungan sa isip ko. Pero hindi ko muna inalintana ang mga ito. Nagpatuloy ako sa pagtakbo bago pa nila ako mahuli. Hindi nila pwedeng malaman na alam ko na ang sikreto nila. Sa sobrang bilis ng takbo ko, hindi ko napansin may nakabangga na pala ako. Ma'am Luz, bakit kayo nandito? Mang Pedro? Sinundan mo bang mga magulang mo sa baba? Alam niyo na ba ang lihim nila? Mang Pedro, parang awa niyo na. Huwag niyo akong sumung sa kanila. Ma'am, Matagal niyo na po bang alam ang sikreto nila? huwag tayo dito mag-usap. Halika, sumunod ka sa akin, ma'am. Mabilis akong iginiya ni Mang Pedro sa loob ng isang kubo kung saan sila nakatira ng kanyang pamilya. Tulog na ang asawa at mga anak niya. Naupo naman kami sa may kusina. Dumungaw si Mang Pedro sa bintana upang makasiguro na hindi nila kami nasundan. At ang makasigurong safe na, ay umupo siya sa tapat ko. Mang Pedro, please. Sabihin niyo po sa akin ang buong katotohanan. Alam niyo po ba ang sikreto ng mga magulang ko? Sa tagal ko na pong naninilbihan sa pamilya ninyo, alam na alam ko na po ang mga lihim nila. Alam kong nakita mo, ma'am. May alagang sigbin ang mga magulang mo. Pero hindi yan basta hayop. Ano? Handog ito ng demonyo para manatiling mayaman ang pamilya ninyo. Galing ang sigbin na to sa mga magulang ni Franco na angkan ng mga makapangyarihang aswang. At bilang kabayaran sa yaman at proteksyon, inalay nila ang Kuya Diego mo. Ginawa nilang aswang ang sarili nilang anak para may tagapangalaga ang sigbin. Hindi. Hindi. Paano nila ito nagawa sa kapatid ko? At bakit pumayag si Kuya Diego? Kilala mo ang kapatid mo. Halos sunod-sunuran siya sa lahat ng kagustuhan ng mga magulang ninyo. Napakagulgul ako habang parang nadudurog ang puso ko sa mga nalaman ko. Hindi ko matanggap na ang sarili kong mga magulang ang pumatay sa pagkatao ni Kuya para lang sa pera. Pero determinado akong itama ang pagkakamali nila. Hindi ko lang alam kung paano. Maingat akong bumalik sa mansyon at pumasok sa kwarto ko. Buong magdamag akong hindi nakatulog dahil paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang mga nadiskubre ko nung gabing yun. Kinabukasan sinaluhan ko sila sa agahan at nagpanggap na wala akong alam. Pero halos hindi ko magawang iangat ang paningin ko. Ramdam ko kasi ang presensya ni Franco sa tapat ko. Ayos ka lang ba, Iha? Bakit parang puyat ka? Hindi po kasi ako nakatulog na maayos kagabi. May kailangan kaming sabihin sa'yo. Ano po yun? Inaayos na namin ang kasal niyo ni Franco sa susunod na buwan. Ano? Pero papa, nag-aaral pa ako sa Cebu. Malapit na ako magtapos. Hindi ka na babalik to. Dito ka na lang dahil magiging asawa ka na ni Franco. Ayoko! Hindi ko titigil ang pag-aaral ko para mag-asawa. At ilang beses ko na rin sinabi sa inyo na hindi ako magpapakasal sa lalaking hindi ko mahal. Tumayo ako at tatalikuran sana sila. Pero bago pa man ako makahakbang ay naramdaman ko ang mahigpit na paghawak ni Kuya Diego sa braso ko. Pinilit niya akong paupuin habang nakatitig lang sila sa plato niya at walang emosyon ang mukha.
Tumindig ang balahibo ko nang maalala ang nakakapangilabot niyang itsura kagabi bilang aswang. Huwag ka nang magmatigas, Luz! Kuya, ano ba? Bitiwan mo nga ako! Akala mo ba? Hindi namin alam ang totoo? Alam namin ang tungkol sa inyo ni Arya. At wala kaming anak na tomboy! Oo! Totoong may nararamdaman ako para kay Arya. Pero walang namamagitan sa aming dalawa. Immoral kang babae ka! Gusto ko sanang sumagot at sabihin, hindi ako ang immoral sa pamilya namin, kundi sila. Dahil hindi naman ako ang sumasamba sa demonyo. Hindi ako ang nag-alay ng sariling anak para lang sa kayamanan. Pero pinilit kong itikom ang bibig ko dahil hindi pa nila pwedeng malaman na alam ko na ang sikreto nila. Sa kasamaang palad, umpisa pa lang pala ito ng kasamaan nila. Ikinulong nila ako sa kwarto ko. May nilagay silang gwardya sa labas ng pinto at naririnig ko pa ang bulungan ng mga katulong sa hallway. Paulit-ulit kong kinalampag ang pinto at nagmamakaawa ako kay Kuya Diego na paalisin ako. Pero tila naging bato ang puso niya. Kinagabihan ay bumukas ang pinto at pumasok si Franco. Malapad ang ngisi niya. Yung tipong nandidiri ako sa bawat galaw niya. Excited na ako, Luz. Sa wakas, magiging asawa na rin kita. Ikaw, excited ka na ba sa nalalapit nating kasal? Huwag kang lalapit! Oo. Bakit parang diring-diri ka sa akin? Nakakapandiri ka naman talaga! Kung ganon, wala kang magagawa kundi magtiis. Alam mo kung bakit? Dahil sa ayaw at sa gusto mo. Kailangan mo akong pakasalan. Hinding-hindi mangyayari yan! Nilapitan niya ako at mabilis na hinawakan ang mukha ko sa kabila ng pagpupumiglas ko. Sapilitan niya akong hinalikan. Gamit ang lahat ng lakas ko, tinulak ko siya at sinampal ng sobrang lakas. Namula ang pisngi niya at nagdilim ang kanyang paningin dahil sa ginawa ko. Napaatras ako sa takot nang makitang itinaas niya ang kanyang kamay para saktan ako. Pero biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Kuya Diego at hinawakan ang kamay ni Franco sa ere. Tama na yan. Punong-puno na ako dito sa kapatid mo. Maski na. Hindi pa rin kita hahayaang saktan siya. Pwes, pagsabihan mo siya. Kuya, please! Tulungan mo ako! Wala na akong magagawa, Luz. Hindi natin pwedeng salungatin ang mga magulang natin. Hanggang kailan mo ba sila hahayaang diktahan tayo, kuya? Hindi na tama to. Pasensya ka na, Luz. Gusto ko magtulungan ka. Pero wala na talaga ako magagawa. Tanggapin mo na lang na ito ang kapalaran natin. Napaluha ako nang makita ang paghihirap sa mga mata ni Kuya. Dito ko naisip na baka hindi naman talaga siya masaya sa naging desisyon niya na maging isang aswang. Pinilit lang talaga siya ng mga magulang namin. Pero hindi ako makapapayag na magaya ako kay Kuya. Kung ipapakasal nila ako kay Franco, malamang ay gagawin rin nila akong aswang at hindi ako makapapayag na mangyari ito. Sa sumunod na gabi ay may nangyaring hindi ko inaasahan. Pumasok ang isang katulong na nakayuko, bitbit ang tray ng pagkain. Nang mailapag niya ang tray, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang muka at namilog ang mga mata ko nang makita kung sino siya. Arya, Shh! Huwag ka maingay. Baka may makarinig sa atin. paano ka nakapasok dito? Hindi na mahalaga yon. Ang importante na dito na ako. Nagawa ko silang dinlangin para makalapit ako sa'yo. Humihingi ako ng tawad sa ginawa ng mga magulang ko. Maniwala ka. Hindi ko talaga alam Hindi na. kita sinisisi. Wala kang kasalanan sa nangyari. Pero may mas mahalagang bagay tayong kailangan pag-usapan. Ano yun? Makinig ka. May kailangan kang malaman. Ang kapatid ko, siya ang dating kasintahan ng Kuya Diego mo. Pinatay siya ng Kuya mo, Luz. Hindi lang pinatay, kundi kinain niya ito para sa ritual nila. At narito ako para sa hostisya. Diyos ko. Alam ko mahalaga sa iyo ang Kuya Diego mo. Pero kailangan magbayad siya. Hindi lang siya, kundi pati na rin mga magulang mo na sumasamba sa kasamaan. Bumuhos ang luha ko. Tama si Arya.
Kailangan nilang pagbayaran ng mga kasalanan nila. Pero pamilya ko pa rin sila. At hindi madali para sa akin na talikuran sila. Huminga ako ng malalim at napausal ng taimtim na dasal sa Panginoon. Naway bigyan niya ako ng lakas upang manindigan na gawin kung ano ang tama. Anong magagawa ko? Wala naman akong kalaban-laban sa kanila. May paraan pa para matapos to. Kailangan patayin ng Sigbin sa ulingan. Pero hindi basta saksak lang. Kailangan natin ng patalim na may dugo ni Franco. Galing sa dugo nilang sumpa. Kaya dugo rin nilang kailangan pumatay sa nilalang na yun. Sabihin mo sa akin, anong kailangan kong gawin? Kailangan kong tulong mo para makuha ang dugo niya. Sige, tatapusin na natin to. Iniabot ni Arya sa akin ang isang violet aspili. Nanginginig pa ang kamay ko nang tanggapin ko yun. Pinakinggan ko ng maigi ang mga kailangan kong gawin kahit na nababalot ako ng kaba nung oras na yun. Dandahan akong tumango na makasigurong kabisado ko na ang mga dapat kong gawin. Ang sabi ni Arya ay siya na raw ang bahala sa gwardya. At sa oras na makarinig raw ako ng kalabog ay tumakbo na ako papunta sa kwarto ni Franco. Dahan-dahan kaming lumabas ng kwarto. At sakto namang nakatalikod sa direksyon namin yung gwardya at parang inaantok pa. Nagtago kami sa likod ng isang lumang kabinet at nakiramdam muli sa paligid. Sumilip si Arya at maya-maya kumatok siya sa pader sa kabilang dulo ng hallway at sadyang naglaglag ng isang florera. Nabasag ito at lumikha ng ingay. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kumaripas ako ng takbo hanggang sa nakarating ako sa guest room kung saan naroon si Franco. Pinihit ko ang doorknob at pumasok. Luz, anong ginagawa mo rito? Gusto sana kitang makausap. Paano ka nakalabas? Di ba kinulong ka nila sa kwarto mo? Anong silbi ng gwardyang nilagay doon? Franco, sorry. Ano? Teka, tama bang naririnig ko? Nagsusuri ka talaga sa akin? Hindi kaya nagdidelirio lang ako? Napag-isip-isip ko na tama si na mama. Wala rin naman ako mapapala kung lalaban ako sa'yo. Mas mabuti pa kung tatanggapin ko na lang na maluwag sa loob ko ang kapalaran ko. Talaga? Akala ko ba ayaw mo sa akin? Natakot lang ako. Pero ngayon, gusto kong bumawi. Ayoko na mag-away tayo. Totoo bang sinasabi mo? Kahit naman anong gawin ko, wala na ako magagawa para takasan pa ang kapalaran ko. Kaya mas mabuti kung yayakapin ko na lang ito. Salamat naman at naimasmasan ka na. Mukhang nagbunga ang pagdarasal ng mga magulang mo. Bigla kong naalala ang mga dasal ng magulang ko at ni Kuya Diego sa harap ng Sigbin. Hiningi nila na sana'y sumunod na ako sa gusto nila. Pinilit ko munang tanggalin ito sa isip ko dahil kailangan ko mag-focus sa dapat kong gawin. Hinigit ko si Franco palapit sa akin. Ipinikit ko ang mga mata ko para hindi ko makita ang kanyang mapang-uyam na mukha. Akma ko siyang hahalikan at naramdaman kong sabik na siyang ilapat ang mga labi niya sa akin. Nandidiri ako sa ginagawa ko. Nakakasuka. Pero kailangan ko itong gawin upang maisakatuparan ng plano namin ni Arya. Habang nakayakap ako sa kanya, dahan-dahan kong inilabas ang aspili mula sa bulsa ko. Isang mabilis na galaw, hinigpitan ko ang pagkakayakap ko sa kanya, pero palihim kong itinusok ang aspili sa kanyang batok. Napaigtad siya at napaungol sa ginawa ko. Pero bago pa siya makakilos, mabilis kong sinalo ang tumatagas na maitim at malapot na dugo gamit ang vial. Aangal pa sana siya pero hindi niya natapos ang sasabihin. Tila may laso ng ukit ng aspili na ibinigay ni Arya dahil biglang naging mapungay ang kanyang mga mata. Humina ang kanyang mga tuhod at tuluyan siyang nawalan ng malay sa mga bisig ko. Ibinagsak ko siya sa kama. Mabilis ko ring isinara ang vial at ibinulsa ang aspili. Nanginginig ang kamay ko habang pinupunasan ang labi ko. Parang gusto kong isuka ang lahat ng kinain ko ngayong araw. Pero hindi ako nag-aksaya ng oras. Lumabas ako ng kwarto ko at nakita ko si Arya na naghihintay sa madilim na pasilyo. Kumusta? Nagtagumpay ka ba? Nakuha ko na. Mabuti naman. Ano nang gagawin natin? Kailangang mapatay ng Sigbin.
Sasama ako. Hindi na. Kaya na namin to ng mga kasamahan ko. Sapat ng tulong na binigay mo. Sobrang laking bagay nito. Hindi. Sasama ako. Kasalanan to ng pamilya ko. Kaya hanggat maaari, gusto kong sumama sa inyo para itama ang pagkakamali nila. Kung hindi na talaga kita mapipigilan, sige, halika na. Bitbit ang vial ng dugo at ang determinasyong tapusin ang lahat. Mabilis kaming nagtungo ni Arya sa ulingan. Pero laking gulat ko nang makitang hindi lang kami ang naroon. Naghihintay pala doon ang ilan sa mga tauhan ng ulingan. Sa pangunguna ni Mang Pedro ay pinaligiran nila ang bakal na pinto. Wala na silang dalang pala o sako na uuling. Ang hawak nila ngayon ay mga itak na may mga ukit ng krus. Mga latigong buntot pagi at ang mga bote na betitadong langis. Lahat kayo tutulong? Ma'am Luz, hindi kami mga simpleng mag-uuling. Po? Kami ay mga manunugis. Matagal na naming hinihintay ang pagkakataong ito. Silang tumutulong sa akin upang makamit kong hustisya para sa kapatid ko. Karamihan sa amin ay may mahal sa buhay na pinaslang ng aswang. Kaya nagkaisa kami upang tapusin na ang kasamaan ng mga magulang ninyo. Pasensya na, Ma'am Luz. Naniniwala akong mabuti kang tao. Pero ang pamilya ninyo, Naiintindihan ko po. Maniwala po kayo. Sobrang hirap din mong tanggapin na halimaw ang pamilya ko. At kahit mahirap man to para sa akin, tutulungan ko kayong makamit ang hustisya. Kahit ang ibig sabihin nito ay kakalabanin ko ang mga magulang at kapatid ko. napakabuti ng puso mo, Ma'am. Biglang bumukas ng malakas ang bakal na pinto. Lumabas doon sina Mama at Papa. Nanlilisik ang mga mata. Kasunod naman si Kuya Diego. Pero hindi na siya ang kuya ko. Nag-iba na naman kasi ang anyo niya at naging isang aswang. Mga traidor! Bukod sa pagiging hampas lupa, ay mga wala rin kayong utang na loob. Tinanggap namin kayo dito sa ulingan. Binigyan ng kabuhayan. At trinato ng maayos. Pero ito lang palang igaganti ninyo sa amin? Naririnig niyo ba ang sarili ninyo? Tinatrato niyo nga ba kami ng maayos? Hindi ba't palihim niyo namang dinudukot ang mga pamilya namin at pinapaslang? At hindi pa kayo nakontento? Pinalaganap niyo pa rito sa baryo ang kasamaan ninyo? Alam namin na marami kayong mga taong ginawang aswang. At ang mga aswang na ito ay muntik nang pumatay sa sarili niyong anak na si Ma'am Luz. Luz, lumayo ka sa mga hampas lupang yan. Huwag kang maniwala sa sinasabi nila. Huwag kang magpapa-impluwensya sa kanila, Iha. Kami ang pamilya mo, dugo at laman, kaya dapat lang nasamin ka kumampi. Hindi, Mama. Mula ngayon ay pinuputol ko na ang pagiging magkadugo natin. Mga halimaw kayo. Hindi ako makapaniwala na sagad hanggang sa buto pala ang kasamaan nyo. Kinasusuklaman ko kayo! Traitor ka! Pagkatapos ka naming palakihin at bigyan ng marangyang buhay, tatalikuran mo lang kami? Akala nyo ba ay matatalo nyo kami sa sarili naming teritoryo? Handa kami, Don Vicente. Matagal na panahon naming pinagandaan ang pagkakataong ito. Kaya sa pagtatapos ng gabing ito, sinisigurado ko sa iyong hindi kami ang magiging talunan. Ang lalakas ng loob ninyo, mga angal. Sige, pagpipigyan ko kayo. Tingnan natin kung anong laban ninyo sa lakas namin. Ito na nga po ang naging hudyat ng pagsisimula ng kanilang bakbakan. Napasandal ako sa isang malaking tumpok ng uling. Nanginginig habang pinapanood ang karahasan. Namangha ako sa pinakitang lakas ni Mang Pedro. Walang takot siyang sumugat at iwinasiwas ang kanyang itak na naglalabas ng kislap kapag tumatama sa balat ni Papa. Si Mama naman ay bumubulong ng mga itim na orasyon habang gumagamit ng mahahabang kuko para hiwain ang sino mang lumapit. Dito ko napagtanto na hindi basta-basta ang lakas ng mga magulang ko. Hindi man sila naging aswang, pero mukhang pinagkalooban na rin sila ng kakaibang lakas ng demonyong sinasamba nila. Sa kabila kasi ng edad nila, nagagawa pa rin nilang makipaglaban.
Sabay-sabay na sumugod ang mga mag-uuling. Binuhusan nila ng benditadong langis ang paligid para hindi makatakas ang aswang. Humalo na sa usok ng uling ang amoy ng dugo at sunog na laman. Pero sa gitna ng gulo, naramdaman ko ang isang malamig na kamay sa leeg ko. Akala mo bang makakatakas ka? Franco, paano Niloko mo ko. ka nakapunta rito? Nawalan ka ng malay kanina. Hindi ako basta-bastang uri ng aswang. Akala mo ba, magpapatalo na lang ako sa inyo? Hayop ka! Bitiwan mo ako! Siguraduhin kong pagsisisihan mo na hindi mo pa ako pinatay kanina. Bitawan mo siya, Franco! Huwag kang makialam dito, Diego. Kuya! Bakit mo siya pinagtatanggol? Hindi ba't pinagtataksilan niya kayo ngayon? Hayaan mo na lang akong tapusin ang walang kwentang buhay ng traidor mong kapatid. Naging halimaw man ako, pero hindi ko pa rin nakakalimutan ang tungkulin ko bilang kuya niya. Ano man ang mangyari, ay ipagtatanggol ko pa rin siya. Mahina ka pa talaga, Diego. Hindi ka karapat-dapat sa biyayang pinagkaloob sa'yo. Hindi biyayang pinagkaloob sa akin, kundi isang sumpa. At isang malaking pagkakamali na tinanggap ko ito. Luz, patawarin mo ang kuya. Masyado akong naging tuso. Dahil dito ay maraming inosenteng buhay ang nadamay. Dahil sa iyo, dahil sa kabutihan at katapangan mo, naisip ko rin ang mga pagkakamali ko at nakahanda na akong pagbayaran ng mga kasalanan ko. Kuya Diego! Tama na ang satsat. Papatayin ko na itong kapatid mo. Pagkatapos ay papatayin ko rin kayo lahat. Kikilos na sana si Franco para paslangin ako. Pero bago pa niya mabaon ang kuko sa leeg ko, isang malakas na dagundong ang narinig ko. Isang malaking anino ang sumagpang kay Franco mula sa gilid. Si Kuya Diego. Kahit isa siyang aswang ay nakita at nararamdaman ko pa rin ang pagmamahal niya sa akin bilang kapatid. Sumigaw siya at pinaalis ako para malabanan niya si Franco. Namayani ang tunog ng nagbabasag ang buto at pagkapunit ng laman. Walang habas na nilapan ni Kuya Diego si Franco. Wala nang nagawa ang nangihinang si Franco kundi ang sumigaw hanggang sa tuluyan siyang malagutan ng hininga sa ilalim ng mga kuko ni Kuya. Ang sigbin! Lumabas na ang sigbin! Diyos ko! Ang demonyong nasa likod ng lahat ng to. Mga kasama! Maganda kayo! Panginoon, tulungan mo kami. Kailangan namin ng tulong mo. Huwag niyo po silang hayaang magtagumpay, Panginoon. Mama! Papa! Talaga bang patuloy niyo pa rin sasambahin ang demonyo na yan? Mas nakakatakot itong tingnan sa pagkakataong yun. Ang mga mata nito ay nagliliyab na parang uling at ang bawat apak nito sa lupa ay nagpapatayo sa mga balahibo ko. Umalulong ito. Isang tunog na parang galing sa impyerno. Sa kabila ng takot ko ay pinilit ko pa rin paganahin ang isip ko. Hindi ito ang tamang panahon para maging mahina. Kailangan namin maging alerto. Nagkatinginan kami ni Arya at inihagis ko sa kanya ang vial. Sinalo niya ito sa ere habang umiiwas sa sipa ng sigbin. Pinaligiran naman ng mga mag-uuling ang sigbin at sinubukan itong atakihin gamit ang mga sandata nila. May mga pagkakataon na nagtatagumpay sila pero mas madalas itong nakakaiwas. Sadyang malakas at maliksi itong kumilos. Muli ako napatingin kay Arya at nakita ko siyang mabilis na ibinubuhos ang itim na dugo ni Franco sa kanyang benditadong patalim. Nagulat ako nang biglang umusok ang patalim at nagliwanag ng kulay asul. Pinagtulungan naman ni Mang Pedro at ng mga manunugis na igapos ang sigbing gamit ang kadenang binasbasa ng simbahan. At ang mas napamangha sa akin ay ang pagtulong ni Kuya Diego sa pagpigil sa halimaw. Diego, lumabaliw ko na ba? Anong kahibangan itong ginagawa mo? Lapastangan ka! Pagkatapos kang biyayaan ng Panginoon natin, itong higaganti mo sa Kanya! Ilang ulit ko bang sasabihin na hindi ito biyaya, kundi isang sumpa? Kailangan ko na itong tapusin. Itatama ko ang mga pagkakamali natin. Walang hiya ka! Para sa kapatid ko!
Napalingon kaming lahat nang marinig ang sigaw ni Arya habang tumatalon pa itaas. Buong tapang na isinaksak niya ang patalim diretso sa puso ng Sigbin. Isang nakakabinging tili ang lumabas mula sa nilalang. Unti-unting naging abo ang katawan nito. Kasabay naman ng pagbagsak ng Sigbin ay nakita ko ang sabay-sabay na pagbulagta ni na mama at papa. Napaluhod sila habang sumisigaw ng mahina, parang nahihirapang huminga. Biglang naging kulubot at tuyo ang balat nila. Tila ninanakaw ang kanilang buhay kasabay ng pagkamatay ng kanilang Panginoon. Mama! Papa! Anong nangyayari sa inyo? Nakatali ang katawang lupa at kaluluwa nila sa Sigbin. Kaya ngayong napaslang na dati ng Panginoon nila, kasama rin silang maglalaho nito. Hindi! Hindi ito maaari! Mga walang iya kayo! Lapastangan! Mama, Papa, eto na ang panahon upang pagbayaran ng mga kasalanan natin. Tumakbo ako kay Kuya Diego na nakaluhod pa rin sa lupa. Unti-unti nang naglalaho ang kanyang anyong aswang. Bumabalik na siya sa pagiging tao. Pero kasabay nito ay tuluyan na siyang bumagsak kasabay ng mga magulang ko. Binunutan na sila ng hininga. At nang tuluyan ko siyang mahawakan, ay alam ko agad na wala na siya. Kuya Diego! Mga kasama, tapos na ang laban. Sa wakas ay nagtagumpay na tayo. Luz, Wala na ang buong pamilya ko. Mag-isa na lang ako. Alam ko naman na ito ang tama. Pero bakit ang sakit-sakit pa rin? dahil sa kabila ng kasamaan nila, pamilya mo pa rin sila. At hindi namin maaalis sa'yo na mahalin sila. Normal lang nararamdaman mong pagdadalamhati ngayon. Pero ikinararangal ka namin, Ma'am Luz. Hindi lahat ay kayang gawin ang desisyong ginawa mo ngayon. Alam kong napakahirap nito para sa'yo, pero ginawa mo pa rin. Napakalakas mo. At huwag mong iisipin na nag-iisa ka na lang. Nandito kami para sa'yo. Tuluyang nagbago ang buhay ko nang dahil sa pagkawala ng mga magulang at kuya ko. Sa akin napunta ang lahat ng kayamanan at ari-arian namin. Di na ako nakapagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo dahil wala akong choice kundi ang i-manage ang farm namin. Isinara na rin ang ulingan dahil nalaman kong ipinatayo lang pala ito ng mga magulang ko dahil sa alaga nilang Sigbin. Pinalipat ko naman sa farm ang lahat ng mga maguling para may trabaho pa rin sila. Aaminin ko halos nabaon rin ako sa depresyon ng mga panahong yon. Di ko alam kung paano ako babangon o uusad, pero pinilit ko magpatuloy dahil nakasalalay pa rin sa akin ang buhay ng mga tauhan namin at pati na rin ng mga pamilya nila. Pagkalipas ng ilang taon, ay unti-unti na rin ako nasanay at naging mahusay sa pangangasiwa ng farm. Naputol na rin ang ugnayan namin ni Arya. Bumalik na siya sa baryo nila nang makamit niya ang hustisya para sa kanyang kapatid. Opo, hindi niya nasuklian ang pagmamahal ko. Di ako sigurado kung dahil ba ito sa hindi siya nagkakagusto sa kapwa babae niya o baka dahil masyadong komplikado ang sitwasyon naming dalawa. Mahirap nga naman na magsama kami lalo na't malaki ang atraso ng pamilya ko sa kanya. At siya rin ang dahilan sa likod ng pagkamatay ng pamilya ko. Kaya siguro, mas tama rin na hindi kami nagkatuluyan. Sa ngayon ay may asawa at mga anak na ako. Matagal ko nang ibinenta ang farm at ang mansyon namin. Nakatira na kami ngayon sa isang masimpleng bahay at abala sa pagmamanage ng mga negosyo namin. Umaasa po ako na nagustuhan niyo ang kwento ko at sana kahit papano ay may natutunan kayo sa naging karanasan ko. Maraming salamat at God bless us all. Aswang Radio. Wow! Isa na namang kakaibang kwento ang napakinggan natin mga kaaswang radio. Nagustuhan niyo ba ang kwento ni Luz? Kasi ako, yesterday once more. Gustong gusto ko talaga.
Hindi lang kasi ito puno ng katatakutan, kundi puno rin ng aral at inspirasyon. Minsan darating talaga tayo sa point ng buhay natin na kailangan natin gumawa ng isang masakit na desisyon para sa ikabubuti ng mas maraming tao. Kagaya na lang ng ginawa ni Luz, kung saan kinalaban niya ang sarili niyang pamilya para itama ang pagkakamali ng mga ito. Nagtraidor ba siya sa sarili niyang pamilya? For me, hindi naman. Mas malaking katraidoran siguro kung hinayaan niya na lang yung mga yon na magpatuloy na mga maling ginagawa nila. Kung may pwede naman siyang gawin para i-correct ang mga ito, di ba? Mabuti na lang din nagkaroon ng character development ng Kuya Diego niya bago matapos ang kwento. And yes, medyo nakakalungkot na hindi sila nagkatuluyan ni Arya, pero ganoon naman talaga ang buhay at pag-ibig. Di lahat ng taong gusto natin, nagugustuhan din tayo pabalik. Naks, may hugot! Ayun nga, di ba? Napahugot tayo bigla. Pambihira naman kasi. And the joke lang. Okay lang ako, guys. Okay lang ako, promise. Medyo nadala lang ako sa kwento. Pero kaway-kaway pa rin sa ating mga biktima ng one-sided love dyan. Nako, bago pa umabot sa kung saan-saan ang kwento ko, tapusin na natin to. Ano masasabi niyo sa kwento na pakinggan natin? Kung kayo ang nasa posisyon ni Luz, gagawin niyo rin ba ang napakahirap na bagay na ginawa niya? Pakidrop na lang ang mga sagot niyo at magkwentuhan tayo sa comment section. Ito po si DJ Yumi na nagsasabing, pwede mo ako gawing midnight snack. Pero dapat, ako ang unang kakagat. Thank you for listening to Aswang Radio. Aswang Radio.